What's up mga tol? Pauwi ako na to galing ng trabaho. Naisipan ko subukan yung motor ko. Kasi iba'y pakiramdam ko, parang ang lata ng RPM niya. Yan, kung mapapansin nyo, pagpasok ko ng 4th gear, mag-i-stay na lang siya sa 9,000 RPM. Iuyukuan ko pa, tapos nilalaro yung silinyador, pero ayaw talaga. Mahaba-habay pinag-testingan ko na yan mga tol, pero pakat talaga siya sa 9,000 RPM. Kaya pala zero yung milyahe natin mga tol, nasira na yung sensor ng speedometer natin. Yan, yuyukuan ko pa ng sagad yan, pero ayaw na talaga. Tapos, ganito ang nangyari mga tol. Bigla na lang namatay yung makina ng motor ko, tapos nag-lock yung rear wheel. Kung makikita niya RPM 0, tapos yun, buti umandar pa yung makina ko mga tol. Yan, umandar pa ulit yung makina ko. Nag-lock. Yari. Tatry kong i-start ulit. Eh mga tol, iba na yung tunog niya. May kakaibang tunog na sa makina mga tol. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nag-lock yung rear wheel ko, tapos umandar ulit. Nag-GPS nga pala ako mga tol, at tinakbo ko sa GPS 107. Tinakbo ko sa GPS, tapos nag-slide ako. Laking likod. Pakinggan niyo yung makina mga tol. May kakaibang tunog na sa makina, magaspang na siya. Naglaking likod. Nag-skid ako. Naglaking likod ng motor ko. Hindi ko alam ba't nag-lock. Sana lang nag-lock, grabe. Hindi ka na ako doon. Iuwi ko na yung motor ko para mabaklas ko yung makina, para malaman kung ano naging sira. Ayan mga tol, binaklas ko yung makina ko. Hinanap ko sa yung nag-lock. Chinek ko tong clutch, check ko yan mga yan. Chinek ko yung sa loob, nalaman naging problema dyan, alang nasira. Okay din yung connecting rod, okay din yung mga gearing. Binalik ko na lang kasi nakita ko na kung ano yung naging cause ng pag-lock nya ng rear wheel. Ito mga tol, yung block natin, yan, pitch bike block. Yan mga tol, overheat. Kaya nag-lock yung rear wheel natin, nag-lock to sa cylinder wall, yung piston na to. Yan, kaya nagasgas siya. Yan, yung naging cause. Sira na rin kasi piston ring na rin mga tol, luganggang na, upod na rin. Yan, kaya nag-overheat. Hindi siya naubusan ng langis kasi kaka-change oil ko lang yan. Marami pa langis yan. Motol yung gamit ko na langis. Ayan, motol yung gamit ko na langis. Ayan. Ayan. Ito na yung dahilan. Uminit siya, nag-expand yung bakal. Or ewan ko pa kung ano nangyari, kung bakit nag-overheat eh. Pero tingin ko sa piston ring. Kasi ala na yung piston ring, sira-sira na. Upod na yan eh, hindi lang halata eh. Ayan o, sobrang luganggang na siya. Ayan, tapos ito yung black. Gas-gas.
Ayan. Ayan, gas-gas, kabilaan. Ayan. Sumuko na yung block natin na pitch bike. Kaya umorder ako mga tol ng ito, MTK na cylinder block. Ayan. Ayan. Yeah, umorder ako. Ayan. 57 din siya. Ayan. Nabal packet na yung piston yan. Kaya okay na, sasalpa ko na lang to. Nalagay ko na rin yung piston ring nya. May piston ring na rin to. Ayan mga tol, nakabit ko na rin yung piston ring. Ayan. Ito yung piston ng MTK. Ayan, nilangisan ko lang para dumulas. Ayan. Ayan, nabalpaket na rin yan. Shoutout pala kay Tato sa nagbalpaket ng piston natin. Lakas tayong pambalpaket eh. Ayan. Guhit lang yan mga tol, ginuhitan lang para may pagkuhanan siya nung tatabasin niya. Ayan. Okay na rin yung balpaket. Kakabitan natin to ngayon. Ayan, yung block na yan. Ayan. Lagay ko sa comment section yung link na nabilang ko ng set na block na to na 57 na pang smash. Ang mura ko lang nakakuha mga tol. Kaya bigay ko yung link sa inyo. Ito yung piston pin. Ito yung lock ng piston pin. Tapos gasket. Ayan, kompleto yan. Kakabitan natin ngayon yan. Ito lang pala yung naging cost ng pag-lock. Muntik pa ako ma-aksidente. Yan, palitan na natin yan. Yan, kakabit ko na dito. Yan mga tol, nakabit ko na. Ayan yung block mga tol. Ayan yung MTK na block na 57 na ikabit ko na. Okay na lahat. Start na natin. First start. Under na ulit. Game na. Break in muna. Be-break in muna natin to bago ulit ihataw. Yan. Goods na. Idle muna natin siya.